Yun mga kababayan, no? So nakikita po natin yung pagsisikap nila Robert kasama yung kanilang mga katribo. Lahat ng mga supportive na kasamahan nila. So nakita natin yung napundar nila mula doon sa simula hanggang doon sa dulo. No? Hindi pa yun yung mas dulo talaga. Mayroon pa silang gagawin doon. So pero malaki na yung naipundar nila. So nakikita namin ngayon Bert ang kagandahan sa inyong lugar. No? So aside sa lahat ng napundar ninyo Bert, ano pa yung meron pa ba kayong mas kinakailangan pang gawin dito o mga kakulangan para sa inyong SLT? So maraming salamat na sa buti naman at naitanong mo yung ano kung ano yung needs or basic needs namin, yung kakulangan namin dito sa loob ng School of Living Tradition or SLT dito mismo sa Mount Kalasasan. So ang isa sa mga kailangan talaga namin dito is basic problem na dito yung tubig, kasi yung tubig kasi nasa ibaba Lower ng ground. bundok, so nasa lower ground siya. So need namin ng mag ano kami ng Oo. yung mayroon siyang tab talaga, parang tab, tapos dito naman sa itaas ng bundok kailangan pa rin natin ng dalawang reservoir para mapunta yung tubig dito, para mas malakas yung tubig din makapagsuporta tayo sa bawat Sa village ng dito sa tribal village natin. So pinaka-importante talaga yung tubig, na dapat may tubig dito sa loob ng SLT para naman yung mga visitors natin, mga bisita natin na pupunta talaga dito sa SLT natin para makita at ma-experience nila kung gaano kaganda yung view. Tapos hindi lang view yung dapat na makita ng mga visitors natin, even yung paano nabuhay at paano isa sa buhay ng totoong tribong Ata or Ata tribe, yung culture and tradition namin. So yun, number one yung tubig, saka pangalawa, pag may tab na naman tayo, may reservoir tayo, pangalawang ano natin doon is yung hose. post niya. So need talaga natin ng hose kasi magkasama talaga yun, hose, coupling, or ano pa yung ano natin. At pangatlong needs namin dito, problema namin yung dapat magkaroon kami ng kuryente dito para mas maliwanag naman dito pag sapit ng gabi. Sa mga turistang pumupunta. Para sa mga turista na pumupunta dito, at least man lang na magamit nila yung mga cellphone nila, maka-charge sila, makapag-video sila kung ano, maka-upload sila ng video. At least yung ano, pag hanggang dito pa sila, makapag-upload sila ng video para ma-share nila sa mga kaibigan nila. Tapos yung dalawang mga basic needs namin, isa lang yun sa mga kailangan namin dito. Kasi marami pa talagang kailangan ng ano namin, yung SLT. So, isa na doon yung paggawa namin ng mga tribal attire, Yung mga tela. yung mga tela. Kailangan talaga namin ng tela, tsaka yung sinulid. Oo, yung mga malalaking sinulid. Yung lalaking sinulid. Para yun yung gamitin namin para maka-produce kami ng mas marami pang tribal attire. Kay isa kasi yung sa mga ano natin na kailangan talagang ano natin, makabuo tayo ng mas maraming production para yung ibang tribo naman, yung mga katribo namin na wala pang di nila kayang mag-provide ng tribal attire, at least man lang mabigyan natin sila ng pagkakataon na mas makabili sila sa mas murang halaga. Kasi mas mahal kasi yun mga nasa mga more than 3,000 yung Up and down? Oo. Grabe. So, depende yan depende sa klase Sa design niya. sa design. Tapos yung mga ganito, ito yung tawag ito mata to tangkulo. Ibig sabihin, ang mata to tangkulo is isa lang yan sa mga ang susuot niyan, yung tinatawag namin na mga kanakan or yung basbasonon. Ibig sabihin ng basbason, yung binatilyo na tinitrain pa para maging IP leader sa isang komunidad. So hindi rin basta-basta susuot yung mga tribo ng ganito. Hindi lang basta-basta na basta lang tribo ka na susuot ka na ng ganito. May proseso 'yan. Kahit may na-solve ka na problema, kahit isa, dalawa, tatlo, lima hanggang lang, hindi pa yan sapat para magsuot ka niyan. Basta walang pahintulot ng community at walang baspas ng mga tribal elders at saka yung tinatawag nating baylan or tumanuron. Yun yung process. So maraming proseso na dapat malaman talaga malaman ng ating mga kababayan. Malaman ng kababayan natin na
may proseso pala yung lahat ng lahat ng kagamitan ng tribo Ng tribo. dapat sagrado yon. Bawat hibla ng damit may kwento. Lahat ng mga design, di lang basta na inilagay yung design doon sa mga kagamitan natin. Di lang basta na nilagay yung design doon na design lang talaga, yan yung color niya, may meaning yan. Like yung mga diamond, kagaya nitong suot na, may diamond. Ito? Naman, ito. Ang tawag dito sa amin, banda. Banda. So makikita mo lahat ng design ng tribo na may diamond. Hindi talaga mawala-wala yung Tapos diamond. yung ibang, itong ganito, diamond. So ibig sabihin, yung diamond, it represent generosity. So meaning, kahit saan kami magpunta, ang tribong Ata is bit-bit namin yung culture and tradition namin na kahit saan kami magpunta, andun talaga sa heart namin yung pagkamaawain, matulungin sa kapwa-tao namin. Yun ang meaning ng Yung nakalagay sa mga damit. namin sa damit. Yung design naman may green, ibig sabihin ng green. O iba't ibang kulay man yan sa damit. Parehas po ano pwede mo. Yung ganito, yung blue, ibig sabihin. Yung blue, Mahal man po sir, yung langit na ibig sabihin na lahat ng tao may paniniwala kami naniniwala kami sa Panginoon. Oo. Yung tawag sa Panginoon namin is Manama. So Manama is siya yung naglalang sa lahat ng tao dito sa lupa. Siya yung nag-create ng universe, even kahit yung Kahit mga sa hayop. lupa natin napakalim. So yun yung ibig sabihin. Sa blue, kulay blue. Tapos yung yellow naman, ibig sabihin ng yellow sa aming is matuhong. Ibig sabihin ng matuhong, yung abundant pa, yung Yung abunda yung namin. Kung sa mga Bisaya anis, na mga term. harvest. Oo, Abunda. sa Bisaya na term, yun yung abunda. Or sa tribo is matuhong. Grabe, no? Yung namin. Grabe yung mga Lahat ng mga design may talaga yan. explanation o mayroong meaning. May meaning. Hindi lang basta na nilagay Nailagay ka yan ng kulay. gawing para maganda tignan. Kundi may mga explanation yan. Oh. So lahat yung mga beads din naman namin yung mga ganito kasi Oo. importante talaga yung tawag namin dito is Ganda kayo. sinalapid ang tawag. So sinalapid, ganito yung sa kanapan. namin ng mga lalaki. Yung Mm. lalaki talaga yan. Pero yung original talaga nito yung iba, wala nang ganito. Sa baba. Ito lang mali. Dito lang Parang talaga belt yung lang siya. pag ano lang yung belt lang siya. Pero pwede rin naman lagyan ng ganito para kasi yun, para siyang signals pa na pag may nagsusuot ng ganito, malalaman, uy, dumating na si Dato, may mga yan, may mga palatandaan, mga tribal leaders na pag may ginagawa silang forum or meeting or may sinusolve sila na problem, malalaman nila kung sino yung dumating kasi may mga Sa bawat suot nila. bawat suot nila may mga trademark sila na palatandaan na di Dato yung dumating yung gano'n. So yung iba dito naman nilagay sa dapat nga rin sa ulat kasi Kuwag. Babat. babat ang tawag doon sa lagay Kanang mo sa mga babae yan. sir. Babae. Lagay dito tapos may may ganito Yung mga batong-tunog. may mga tunog-tunog din. Grabe, no? Kasi may naman din, parang kagaya din sa doon sa government na may tinatawag silang abogado or yung lawyer or attorney. May mga attorney na lalaki, may attorney din na babae. So kagaya din Sa tribo. Ang tawag sa babae na tribal leaders is Dato, yung sa babae naman Boi. Boi. Boi or yung iba may tatawag na Bio. Bio. Yun yung namin. So, lahat ng kailangan namin dito, yung mga beads, Pila. tela, yung nylon, yung Yung gagamitin para paggawa nito. para magawa ng ganito. So, ang tawag dito sa parang tamsi. Tamsi. Ang tawag. Pare na saan yung Lagi yung mga nylon. Tapos, ito, ang tawag dito sa amin, saliyaw. saliyo. Saliyaw, ang tawag namin dito. Grabe. Ganan po sir ang kwento ng mga pan sa Muslim. Then, Diba po tanaw. kasali din sa kailangan namin dito, yung mga, yung karagdagang makina. Yung, yung singer. Yung yung mano-mano lang. Makina para pagkailan mo Ganun ng mga Kasi isa lang yung ginagamit isa lang yung makina namin dito.
Anak po ang problema. Kasi the more na ano, may mga cultural masters naman tayo dito sa sayaw. Andyan si Ate Lorna, andyan din si Dato Ben Pinayag. Wala Sila sila yung dito. mga- Sila yung mga cultural masters natin sa Sayaw. sayaw, sa dance, cultural dance. So lahat, kumpleto tayo dito. May mga, nakikita mo yung mga kabataan dyan sa ano, yun yung mga SLT students natin. Na ibig sabihin na need talaga natin mag-produce ng maraming ano, kasi isa sa mga dahilan natin doon para mas marami po tayo matulungan na katribo natin, mabigyan ng mga livelihood, paano maggawa ng mga handicraft, maggawa ng mga beads, maggawa ng mga ganito, kahit ano, basta part sa culture and tradition ng tribo na pwede natin gawin. Dito natin ituturo sa School of Living Tradition. Amen. Oo. Malaking tulong din yan sa mga bata na para hindi nila makalimutan yung tradisyon ng katutubo o kanilang tribo. Oo, tama yun. Hindi kalimutan nila ba? Tama yun. Yun yung isa sa mga way or yun yung isa sa mga paraan namin paano namin i-preserve at maipasa dun sa mga next generation, yung culture and tradition talaga ng tribo. Hindi mawawala. Kasi hindi naman pwede mawala-wala yung tribo. Hindi pwede na sasabihin mo na basta mo lang i-claim na tribo ka or IP ka, dapat Walang nalalaman. isa sa mga ano mo doon, dapat alam mo yung number one, yung lengguwahe mo, may sarili kang lengguwahe. Kung anong tribo ka, at tribe ka, yun, dapat specific talaga na kung anong tribe mo, at tribe ka, matiksalo ka ba, o kahit anong tribo ka pa, dapat specific mo kung ano yung tribo mo. Tapos, pag sasabihin mong ata, edi andyan yung dialect ng tribo ng ata. Pag sasabihin mong magandang araw sa amin, Mopian, Aldo. Yan. So, dapat alam mo yung mga gano'n na mga ano, alam mo yung history ng katutubo sa ata tribe. Alam mo kung ano yung history ng mga kasuotan mo. Dapat may territory ka, may lupa ka. Yung tinatawag natin lupang ninuno, yung yutang kabilin, ancestral domain, dapat mayroon ganyan. Dapat alam mo, dapat mayroon kang tinatawag na hunting ground. Andyan yung mga tawag natin yung talo, yung mga tuluhan, yung panuwaran, kasi part talaga ng tribo yan. Yung paniniwala ng isang tribo nakabase talaga doon sa tinatawag namin panuwaran. Yun yung tribal church namin. Doon talaga Yun yung andun sa pinakadulo, pinakataas. doon sa pinakadulo yun Yung panubaran ninyo. so kasali yan Oo, sa yun. kasali yan sa tinatawag na namin na sa pag SLT, kasali yan, part yan yung tinatawag nating secret mountain o sagrado na ano, yung bundok. Bundok. Kapag may sagradong bundok ka, identify mo may mga ano ng tubig, may mga source ng tubig, kasali yan sa paniniwala ng isang tribo. Salamat, no? Maraming salamat kaya Dato Robert, no? Ito po yung mali nag-orient sa amin mga kababayan. At malaking pasasalamat din namin kay Robert dahil pinahintulutan kami na makapasyal dito sa kanilang Mount Kaalasasan. Napakagandang view. Kahit hindi pa natapos mga kababayan. So marami pa silang kailangan, lalo na no, sa mga pangangailangan dito sa mga tribo. Labi na sa mga basic needs nila, yung tubig talaga, yung importante para sa bawat tao. Yun yung kailangan nila dito. So naghanap pa sila na maipundar nila yung host nila. Kasi mahirap man, Bert. Paano kunin yung tubig sa ibaba man? Sa ibaba talaga So, ano yun. yung kailangan kaya? Kailangan natin ng ano, yung Kuryente ba? kuryente para ma-pump natin yung tubig paakyat dito sa bundok. Tapos may nakalimutan pa pala ko yung sa bawat ano dito kasi nakita nyo naman yung area, medyo nakilaki yung area natin. So mga nasa around 12 hectares yung ano natin dito, yung Popos SLT natin. So need talaga natin na bawat ano sa kumbaga sa bawat kanto or sa bawat street dapat mga ilang ano lang ng bahay dapat ano tayo ng public ano yung comfort room yung CR. Ay, oo. Yun, so yung target ko dito parang nasa 8 na ano Si ano? 8 na Public? 8 na ano yung bowl, yung toilet bowl, yung para sa CR para at least man lang yung mga ano natin dito. May Mamamasyal. CR naman tayo pero mga ano lang yung public toilet natin dito nasa ano lang 3 lang. 3 bowls lang. Oo, pero hindi lang yung sapat para sa mga bisita natin kasi hindi naman pwede pag-antayin mo yung bisita pag kinakailangan talaga, kinakailangan na talagang mag-deposit sa bangko. Joke lang. Oo yan. Oo yan. So, marami pa talaga yung pangangailangan dito mga kababayan. So, lahat-lahat talaga makikita natin to pag matapos ito ang kagandahan po ng Mount Kaalasasan.
So sa lahat pong mga manonood sa aming video, lahat kayo ay pwede kayo mamasyal dito. Manood sa kagandahan po at paano naipreserbar po ng tribong Ata ang kanilang kultura hanggang ngayon, hanggang sa bagong henerasyon. Makikita nyo dito mga kabayan ang kanilang pamumuhay noon, noong unang mga katutubo pa nila. No? Paano sila namuhay sa gitna ng kagubatan. So dito nyo makikita, bali ma-refresh sa inyo sa isipan ang buhay po ng tribong Ata noon na nasa malaking kagubatan pananirahan. So nalaman natin mga kabayan, no? Yung kagandahan nila dito. Bangan pa natin yung susunod po na mga project nila ni Dato Robert dito, kasama yung kanilang mga kasamahan, mga supportive na mga kasamahan. So basta pag Bert, willing din kami na pag mag-tree planting kayo, nais din namin na makatulong kami dito sa pag-tree planting. Kami nila mamayan. So, yun lang po Bert. So maraming salamat talaga. Ulitin ko, maraming salamat sa pahintulot na makapasyal kami dito. Matingnan din namin ang kagandahan. Dito ko pa lang talaga nakita mga kabayan. Matagal naman ako nakatira sa 26. Pero ngayon ko lang nalaman talaga yung mga proseso noon ba sa mga tribong Ata, pamumuhay nila. Kayo na gani imong ato ang giadtuan sa Oo. Talaingod pero dili parehas mo din. Oh, karon pa ko. Kapag gani nakakuan to diri sa mga lugar. Oo. Talaingod ug dito Ako sa din naman Talaingod. Ato din. Oh, layo na kami nasuruyan pero dili. Gandaman po na lugar. Sa tanan namong nasuruyan, sa lahat ng napasyalan namin, dito ko lang nalaman yung proseso talaga ng pamumuhay ng mga tribong Ata noon. Kasi makikita ko lang sa mga perform dyan sa stages, para lang tuwing IP Day. Pero hindi ko talaga alam kung saan yan i-perform nila yung mga sayaw. Pagdating ko dito sa Mount Kaalasasan, dito ko bawat sayaw na nakikita ko doon, dito ko nakikita kung saan dapat i-perform yun. Meron silang mga lugar na i-perform yung sayaw, yung pagtatanim nila, yung paghihiwalay ng mga naan nila ng mga palay, paano nila tatanggalin yung mga wala nang gamit ba. So pagproseso nila, so dito makikita mo sa Mount Kaalasasan. So kung gusto niyo mamasyal dito mga kabayan, so kailangan niyo magpa-orient pa kay Dato Robert. Meron tayong orientation bago magpasok dito sa Mount Kaalasasan para malaman natin kung ano yung pwedeng gawin at saka yung hindi pwede. Kasi secret place kasi ito eh. Tapos isa din sa mga program namin dito, pag may papasok na mga visitors na gustong mamasyal, optional lang po ito. Kung sino po yung gusto makatulong na mai-preserve yung yung forest natin, yung tawag natin doon, yung culture and heritage natin. Nag-offer din kami ng tree planting. Pwede rin po kayong mag-tree planting. May mga provided tayo dito, yung mga seedlings. Nursery. Galing talaga yung sa wildlings. No? Then isa sa mga natin doon sa tagapamahala ng nursery farm natin, yung Malabog Atayot organization na tayo pa rin yung isa sa mga nag-create ito dati pa. So since 2020 hanggang ngayon andyan pa rin yung tapos yun yung napunda namin. So yun mga kabayan, maraming salamat talaga sa talagang privilege namin na makapasyal dito sa Mount Kaalasasan. Malaking pasasalamat namin sa kanila, kay Dato Ginpulangan, sa kanyang mga magulang, kanyang mga kapamilya na nakatira dito sa Mount Kaalasasan. So hanggang dito lang yung video namin mga kababayan. Magandang hapon sa inyong lahat dyan at ingat kayo palagi dyan. Bye bye. I love you.